Okay, buksan po natin ating Bible sa Haggai din. Simple lang po yung message ko, Tagalogin ko na lang po yung sa kanya. Para yung hindi nakaintindi ng Tagalog. Ngayon, Tagalog naman. Bahala na po yung mga English. Okay, Haggai chapter 1, verses 1 to 13. Okay, pwede tayong tumayo. Basahin uli natin the same passage. The same passage, pero Tagalog, amen? Okay, basahin po natin ang salisalita ng verses 1 to 13. Haggai chapter 1, verses 1 to 13. In the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai, the prophet, unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Josedek, the high priest, saying, Then came the word of the Lord by Haggai, the prophet, saying, Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye looked for much, and lo, it came to little. And when ye brought it home, I did blow it upon it. Why, said the Lord of hosts, because of mine house that is waste, and ye ran every man unto his own house. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the hands. Then spake Haggai, verse 13 altogether. Then spake Haggai, the Lord's messenger, and the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. Sa message po natin ngayon is, nandun sa may verse 5 and 7, consider your ways. Consider your ways. Sometimes, meron po tayong sinabi si Pastor Paul Byers kahapon, the threefold cord is praying, giving, and going. As a Philippine, as a nation, we are now in a, parang isang bagay na makikita natin, we are not just a sending nation, we are also giving nation. Nandun tayo sa pinaka-peak. Ang problem, usually kapag nandun tayo sa pinaka-peak, if we will not be very careful, ang tendency, babagsak tayo. Isa sa bagay na nakakatakot ngayon sa Pilipinas, alam niyo maganda yung paangat pa lang tayo. Walang pride habang umangat tayo. Wala yung mga bagay na but once na nandun na tayo sa peak of our success, most of the time, our problem is pride. Most of the time, if we will not be careful, after the mountain, there will be valleys. So siguro, ito yung nakakakabang panahon, honestly speaking. Nakakakabang panahon because we are on the peak of success in mission. Anytime pwede tayong bumagsak. Kung hindi tayo maging maingat. We can give, we can go, we can pray, pero pag wala na yung presence ng Panginoon, katulad dito. Kaya sabi ng Panginoon, consider your ways. So it may be na ngayong umaga ang pinakano natin is
let's re-examine ourselves as a servant. Pasensya na po, pero siguro kailangan din tayo na maging balance. Hindi lang tayo puro blessing. Ang pinakaano natin is we also need to examine ourselves. Because if we are not vessel unto honor, kung hindi na natin maiingatan yung sarili natin ng tendency, honestly speaking, mawala na yung glory ng Panginoon, paano natin itutuloy yung Great Commission? So tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Salamat pong muli Panginoon for the privilege na makapag-speak Panginoon sa ng inyong salita. We are just your servant, but I pray Panginoon na bigyan niyo po kami ng boldness na every preacher Panginoon na tatayo sa pulpitong ito. Lord God, wala po kaming kakayanan. Through your Holy Spirit, kayo pang mag-work. And I pray Panginoon, I bless you po Panginoon ng bawat isa. Bigyan niyo po kami Panginoon ng kalakasan ng loob Panginoon na i-preach ang inyong salita. Boldness to preach your word Panginoon. At kung may mga kasalanan sa aming mga puso, patawarin niyo po kami. Help us to re-examine ourselves, Panginoon, to consider our ways. In Jesus I pray, Amen. Okay, pwede na po tayo maupo. Request na lang po ako ng tubig na na hindi malamig. Ay, Pastor. Pastor, thank you po. Okay, so, sabi ko nga, we need to be careful because what happened in America saka sa Europe, the same thing na pwedeng mangyari sa atin. Nagkaroon ng success, napakaganda ng pagpasok ng from Jerusalem to Europe, then America, now nasa atin yung pinakamantle. Pero honestly, nakakakaba. Kasi anytime pwedeng bumagsak tayo kapag naging tayo mayabang. Thank God for good things na na-enjoy natin sa churches ngayon. Before ang mga Baptist, hindi pinapansin kasi pag Baptist, makikita nyo walang building, palipat-lipat. Pero ngayon, in some way, makikita natin ang mga Baptists, makikita natin na may mga building na maayos sa mga, especially dito sa Pigkarangan, amen? Okay? At may mga kapag nag-meeting ng mga pastors, nakakagulat, maraming sasakyan. Dati missionary lang may sasakyan, ngayon wala, karamihan. Magtitingin na ng mga sasakyan, makikita mo is napakaraming mga sasakyan. Thank God for it. Pero ang problem natin, maging maingat tayo dahil pwede tayong bumagsak anytime. Sabi ko nga po kanina, we can pray. It's good that we could pray. Pero anong aanihin natin ang prayer kung mangyayari yung Psalm 66 verse 18? Pwede tayo mag-pray, but sometimes God will not listen. Why? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kahit mag-pray tayo na mag-pray, kahit na nakaluhod kayo, anong gawin natin if our heart is not right? If our motive is not right? Yung buhay natin, especially pastors, missionaries, kung hindi na maayos ang buhay natin, nakikipagpikian na lang tayo, para bang parang artista na tayo, nagpapanggap na banal, pero nawala na yung kabanalan ng Panginoon, then God is not hearing us. So if we will regard iniquity in our heart, paghahayaan natin tayo mga pastor, babagsak kahit sa maliliit na kasalanan. Later on, sa malaking kasalanan, babagsak tayo. Then gaano ka-powerful yung prayer natin? Ay, pag nababasa natin yung mga notes, yung mga books, kung paanong mga tao nagpipray, kung paano yung mga pastor nagpipray during missions conference, meron isang pastor na magpipray doon sa labas na wag uulan habang nagkakaroon ng preaching sa loob, maraming nasusave, and God answered their prayer. Why? Yung buhay nila maayos. Pero tayo, siguro pagbabagyo ngayon at hindi tayo magiging maayos kahit anong gawin natin prayer. If we will regard iniquity in our heart, useless. We can give to God. Pwede tayong magbigay. And sometimes pinagmamalaki natin, binibigay natin, and yet in Malachi chapter 1 verse 7, ang sabi ng Panginoon, you offer polluted bread upon mine altar. And you say, wherein have you polluted thee? In that you say, the table of the Lord is contemptible. Ang sabi ng Panginoon, if you offered the blind for sacrifice. Imagine mo kung magkano yung binibigay natin. Sometimes ang lakas natin mag-raise sa maraming ilang area ng mga funds natin. Pero pagdating sa mission, napakakunti.
Ang lakas natin mag-race para sa building, pero sa mission, baliwala. Nagre-race tayo sa kotse, pero sa mission, baliwala. Ang dami natin pinaglalaanan ng pera, pero pagdating sa Panginoon, tira-tira. At ang sabi ng Panginoon, sige, ibigay mo yan. Kung ano maano sabi ng Panginoon, if you offer lame and sick, is it not evil? Ibigay mo yan sa governor kung tatanggapin. Pero sa Panginoon, palaging tira-tira. Tayo mga pastor po, kung hindi tayo matututong magbigay ng pinaka-best natin sa Panginoon, then do not expect your member na magbigay ng kanilang best because we are not doing our best. Ibigay po natin yung pinaka-best. We can pray, we can give, na hindi nag-glorify yung Panginoon, and even we can go, gawin natin yung threefold, pero kapag hindi nag-glorify yung Panginoon, useless. In Haggai chapter 1 verse 2, that speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. In the first place, pinapunta sila doon sa place ng Jerusalem for one purpose, to build the house of the Lord. Pero nung ginawa nila, sabi nila, hindi pa time para mag-build ng bahay ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, they came to the word of the Lord by Haggai, the prophet sa verse 3, saying, is it time for you? Binalik ng Panginoon, hindi pa time para mag-build ng tahanan ko, pero kayo, is it time na mag-enjoy na kayo sa magagandang bahay? Is it time mag-enjoy na tayo sa magagandang sasakyan? Is it time na mag-ask tayo something from the church? Na hindi man lang natin binibigay pa yung pinaka-best natin sa Panginoon? Is it time? Again, we need to consider our ways. We can pray, we can go, we could give. Pero ang tendency, nag-glorify kaya natin ang Panginoon. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Wherefore therefore ye eat or drink, whatsoever ye do, we need to do it for the glory of God. We need to do it for the glory of God. Sana, isang bagay na tingnan natin dito. By the way, sa preaching sa salita ng Diyos, hindi tayo nagpapatamaan, pero kailangan nating i-consider ang ating sarili. Bantayan natin. Kasi hindi natin alam, baka anytime bumagsak tayo. So 3 bagay po, consider your ways. First, consider the purpose of God's calling upon you. Consider the purpose of God's calling upon you. We are blessed to serve. They are called and to return to Jerusalem to rebuild the temple. Ang pinaka-purpose, bakit nandun sila sa Jerusalem? Para mag-build ng temple. Wala na pong iba. Amen? Yun ang pinakagawain nila. Ang sabi sa 2 Chronicles chapter 36 verse 23, thus saith Cyrus, king of Persia, all the kingdom of the earth hath the Lord God of heaven given me, and hath charged me to build him an house. Imagine mo, si King Cyrus mismo na hindi Hudyo, nagkaroon ng burden para sa house of the Lord. Nagkaroon siya ng burden para pabalikin yung bayan ng Israel, magbigay ng something. Blessed sila for one purpose. Because of the house of the Lord, which is in Judah. At ang sabi niya, who is there among you of all his people, the Lord his God be with him, and let him go up. Pumunta kayo doon. At ang pinakakailangan natin gawin is to build the house of the Lord. I thank God for the preaching ni Pastor Paul Byers. Remember the time na tayo ay tinawag. Sino sa inyo naalala nyo pa yung time na tinawag kayo? Sino sa inyo naalala nyo hanggang ngayon kung paano kayo tinawag ng Panginoon? Naalala nyo yung mga bagay na sinacrifice ninyo? Naalala nyo yung time ng ganda ng buhay mo? Ayaw mong sumunod sa Panginoon, but because of the preaching of God's Word, minove ka ng Holy Spirit, willing kang i-sacrifice anything.
May mga iba sa inyo, ang gaganda ng trabaho, engineer by profession, pero pumasok sa ministry, walang in-expect for something, pero give up yung pagiging engineer, give up yung pagiging doctor, give up yung pagiging educator. Alam niyo, maalala natin yung time na yun na napaka-precious na sabi natin, Lord, kahit saan niyo ko dalhin, pupunta ako, Panginoon. Kahit maganda yung trabaho. I thank God, inalaw ako ng Panginoon na mag-work for 4 years. Naging teacher na ako at the age of 20. Nagturo ako for 4 years. Yung unang turo ko, 3,000 naman, ang baba. Tapos sumunod, nagkaroon ako ng 9,000 naman. Pero ang pinakamataas, nung nandun ako sa Laloma, na kaya kong kumita ng 13,500 plus tutorial, kaya kong kumita that time ng 2001, around 20,000. Pero nang time na tinawag ako ng Panginoon, hindi niya ako tinawag during the time na ang salary ko is 3,000. Tinawag niya ako na ang salary ko nasa 13,500 na pwede pa akong kumita ng mas malaki. And yet, nang tinawag ako ng Panginoon, alam ko, tinawag ako ng Panginoon. At nang nagsabi ako kay Pastor Tokero, Pastor, tinawag ako ng Panginoon at hinihintay niya ng matagal yun. Tapos sabi niya sa akin, ang allowance mo, 350 pesos a week. 1,400 a month. Pero hindi ko nakita yung amount na yun, ang nakita ko yung calling. Wala akong pakialam kung gaano kaliit. Doon sa 350, tinuruan pa kami ni Pastor Tokero na mag-tithes, magbigay ng faith promise, magbigay ng building, halos ubos yung 350 na yun. Pero once na tinawag ka ng Panginoon at sure ka na tinawag ka ng Panginoon, you are moved by the Holy Spirit, alam mo kung ano yung pinaka-purpose mo, then hindi ka nasa ministry for money. Ang nakakalungkot ngayon, maraming pumapasok sa ministry, dati noon ayaw nilang maging asawa ng pastor dahil kukonti ang pera. Maraming mga young people noon ayaw pumasok sa ministry because sayang daw ang ang kinabukasan nila. Napakahirap pilitin mo sila, ang hirap pilitin. Ngayon, hindi mo na kailangan pilitin, maraming gusto. Pero ang tanong, bakit nila gusto? We need to check yung ating, we need to consider our ways, consider our motive. Na sometimes batang-bata pa lang, kagagraduate pa lang, pero kung tingnan mo kung paano umasta, ginagaya na kagad yung mga matitinding mga pastor, pero ministry ang pinasok mo. Hindi tayo pumasok sa showbiz. Pumasok tayo sa ministry. Hindi tayo pumasok sa yung paggawa ng pera. Kayo na lang nagsabi nun. Tinawag tayo maging pastor. Pero isang bagay, makikita natin, nandun yung kapanawagan natin. Ang sabi niya dito sa Haggai chapter 1 verse 2, that speaketh the Lord of hosts, saying, these people say the time is not come, the time that the Lord's house should be built. We enjoy God's blessing. Dumating na tayo sa punto na na-enjoy na natin ang ministry, na-enjoy na natin ang church, pero nakalimutan natin kapag nakakarinig tayo ng katulad nito, World Missions Conference. Honestly speaking, maraming gustong pumunta pero pag umuwi, wala pa rin ginagawa. At sasabihin, hindi pa time. Makikinig lang muna ako. Kailan ka makikinig? Hanggang kailan? At ang sasabihin sa iyo ng Panginoon is, it time for you? Ang dami mong pangarap, pero wala kang pangarap para sa Panginoon? Consider your ways. Is it not time to support mission? Pero merong time ka para mag-build ng house? Hindi pa ba time para i-challenge yung mga tao to support mission? Pero time na para bumili ng sasakyan?
Matthew chapter 16 verse 24. Matthew chapter 16 verse 24. Ano sabi ng Panginoon? Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself. Huwag natin unahin yung sarili natin. Yung bubong ng church, pag umuulan, tumutulo, pero ang ganda ng kotse mo. Yung mga miyembro, yung electric fan, ilan lang yung tinatamaan. Tapos ikaw naka-aircon. Hindi ko po sinasabi again, hindi po masama. Pero pag tinawag tayo sa ministry, most of the time we will deny ourselves na to the point na uunahin natin ang ministry. Dahil once sa inuna natin ang ministry, sabihin ko sa inyo, pag naramdaman ng miyembro na inuuna mo ang ministry, hindi ka pababayaan ng Panginoon through that church. Magiging sila mapagmahal sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Wala na tayong ibang susundan kundi ang Panginoon. Kung ang Panginoon walang sariling donkey, kung ang Panginoon walang sariling unan, mapalad na nga tayo, may na-enjoy tayo. Wag naman nating parang magiging garapal pa tayo sa Panginoon na so sobrahan pa natin at marami tayong request. Isang bagay na naging principle ko na narinig ko kay Pastor John, hindi mo kailangan, you don't need to chase for blessing. Blessing will chase you if you do exactly what God wants you to do. May mga iba, maraming ginagawa is nag-chase ng blessing pero hindi chine-chase ang kalooban ng Panginoon. Pero sabihin ko sa inyo, hindi mo ma-outgive ang Panginoon kapag ginawa mo yung kalooban ng Panginoon ng blessing, hahabulin ka. Bakit tayo hindi hinahabol ng blessing? Mamaya makikita nyo. Kasi hindi natin inuuna ang Panginoon. Haggai chapter 1 verse 6. Haggai chapter 1 verse 6, you have sown much. Bring in little. Sige, mag-encourage ka lang dyan. Mag-raise ka ng support mo. Kung hindi mo unahin ng Panginoon, konti pa rin darating. Amen? You have not enough. You eat, but you have not enough. You drink, but you have not filled with drink. You clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put into bag with holes. Alam niyo yung, mag-ingat tayo. Parang kay ano lang yan kay Peter. Naalala niyo si Peter? Pinakita ng Panginoon kung gaano karami ang pwede niya mahuling isda pero lumubog din. Alam nyo, someday, ipapahiya tayo ng Panginoon, ganito tayo ipahiya ng Panginoon. Sige, gawin nyo lahat ng pinaka-best ninyo. I-desire nyo lahat ng gusto nyo i-desire, gawin nyo lahat ng pinaka-best para makuha nyo yun. Pero later on, lalagyan ng Panginoon ng butas. At once na nilagyan ng Panginoon ng butas, kahit anong gawin mo, ubos yan. Kahit anong gawin mo, ubos yan. Kahit anong gawin mong pigil, kahit anong gawin mong yung i-workout mo para hindi mawala sa iyo mga bagay na ginugusto mo, pag binutasan ng Panginoon yan, ubos yan. Ewan ko lang kung hindi tayo Ang tindi nito sa verse 9. Nabanggit na rin ito, sabi ko nga po, Tagalog lang. Ang sabi sa verse 9, you look for much. You look for much. Masyado tayo mag-expect. We expect a lot. To the point na mag-preaching tayo, gamitin natin ang Bible para bigyan natin ng parangal yung sarili natin. We ask for double honor. We ask for everything na para bang puro kuha sa atin. We look for much, you preach for much, pero sabi ng Panginoon, kahit gawin mo yan, you will have little. Kahit marami kang bagay na material, kung walang respeto sa iyong tao, maliit pa rin yun.
At ang sabi niya, and when we brought it in your home, someday, sige, mag-enjoy ka. Ilagay mo yan sa bahay mo, enjoy mo yan. Someday, sabi ng Panginoon, I will blow it. Isang hipan lang yan. Isang blow lang ng Panginoon, mawawala sa iyo lahat. Tingnan niyo ang Malakay chapter 3. Ayaw natin to, di ba? Ayaw din ng mga miyembro to eh. Malakay chapter 3. Malakay chapter 3 verse 10. Pero ito hindi ko to hindi to para sa akin, promise ito eh. Dahil ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, tingnan niyo po pag natuto yung mga miyembro niyo na mag-tithes, matuto sila na magbigay ng kanilang offering. Ang sabi dito, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open the windows of heavens and pour you out a blessing. Na-experience pa ba natin ito? Na-experience pa ba natin ito sa church na nakikita natin talaga ang Panginoon nag-o-open ng windows of heaven sa members? Kasi tinuturuan natin sila ng tamang offering. Ang dami nating klase ng offering sa church. Pero hindi na ini-emphasize ang tithes, hindi na ini-emphasize ang faith promise, naka-emphasize na in different offerings. Pero ang blessing, i-honor muna natin Panginoon through tithes. Pagkatapos ng tithes, faith promise. Pagkatapos niyan, kung ano yung gusto niyo, sa amin tatlo lang, tithes, faith promise, building. Tapos, yan lang. Pero binibless ang church. And sabi dito sa verse 11, ito yung pinakagusto ko sa verse 11. Ang sabi sa verse 11, I will rebuke the devourer for your sake. Ang real blessing, hindi mo kailangang ingatan. Ang real blessing, hindi mo kailangang higpitan ang hawak mo. Ang real blessing, kahit na nandyan lang yan, hindi yan magagalaw. Why? The Lord will rebuke the devourer. Pero pag galing yan sa masama, galing yan sa mali, at hindi yan galing sa tama, expect the devourer. Sa ngayon, i-enjoy mo. Pero sa pagkatapos ng pag-enjoy, mahihirapan ka. Dahil babagsak ka unti-unti, i-devour ng Panginoon anumang bagay na hindi tama. But God will rebuke the devourer sa mga taong tama yung ginagawa. Bakit may mga churches na para bang ang dami ng problemang dinaanan and yet hindi bumabagsak, lalong binibless ng Panginoon? Why? God is rebuking the devourer. Bakit may mga tao na gustong-gustong yumaman pero hindi yung yumayaman, hindi binibless because God is not rebuking the devourer. Sabihin ko sa inyo to, kahit yumaman ka sa isang iglap, ipaparanas sa iyo ng Panginoon kung gaano mag-devour ang isang devourer. Pwedeng mawala sa isang iglap lahat ng bagay na iningatan mo. Kung hindi mo igagawin ang kalooban ng Panginoon. You look for much, but God will blow it. Acts chapter 20 verse 24. Ang sabi diyan, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Hindi niya na kinakount yung sarili niya na dear so that I might finish my course with joy. Yun lang nasa isipan niya. And the ministry which I have received of the Lord Jesus. Focus on your ministry. Focus feeding your flocks. Alam niyo yung pinakamagandang gawin? Pagdating natin sa mga churches natin, ibigay natin yung best natin in feeding our flocks. Hindi sa fellowship. Feed your flocks. Turuan mo yung mga tupa. Then later on, sila yung magte-take care sa inyo. One great truth na makikita natin dito, you cannot finish your God-given course if you focus yourself sa sarili mo. Sana ang focus natin, consider nyo yung calling. Tinawag ba kayo para maglingkod?
Pagiging pastor bang nasa isipan mo o nakikita mo yung peso? Ang sabi sa Bible, the field are white. The field is white. Yung iba, field is blue. Kasi ang nasa isipan, yung 1,000. Kaya tingnan mo, baka yung field mo, either white or blue. Amen? Yung iba, social, green. Kasi gusto dollar. So sana, Panginoon pa rin. Number 2, consider the pleasure that God desires. Consider the pleasure that God desires. Ang sabi ng Panginoon for the second time, Haggai chapter 1 verse 7, thus said the Lord of hosts, consider your ways. Consider your ways. Ayaw niyong gawin yung pinagagawa ko. Ang sabi ng Panginoon sa may verse, Haggai chapter 1 verse 8, go up. Nandyan na yung go. Go up to the mountain, bring wood, and build the house, and I will take pleasure in it. Just imagine, sabi ng Panginoon, gusto niyo ako matuwa? Go up. Pumunta kayo sa mountain, magsimulan na kayo ng dapat gawin. Matagal na kayong nakikinig, matagal na tayo nakikinig, kung wala pa tayong ginagawa, then hindi na pleasure ang Panginoon sa atin. Walang pleasure ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, magsimula ka na. Go up. Pumunta na tayo sa mountain, gawin na natin ito. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. At ang sabi ng Panginoon, I will take pleasure in it and I will be glorified, saith the Lord. Imagine mo, gustong-gusto ng Panginoon yung ma-experience yun. Gustong-gusto ng Panginoon na maramdaman na ang una, priority natin siya. Pasensya na po, pero sometimes, hindi na ang Panginoon ang priority natin. Sabi nga, lahat tayo may pagiging selfish. Sometimes nakatingin na tayo, pasensya na po sa sasabihin ko, pero kuminsan pagka nagkaroon ng conference sa ganito, nagtitinginan tayo, kanino ang pinakamagandang sasakyan. Tapos kapag may nakita ka magandang sasakyan, pagdating mo sa church, instead na hamunin mo sila sa gawaing mission, sasabihin mo, church, it is time. It is high time. To honor your pastor, bili kayo ng ganong sasakyan. Instead na nahamon sa misyon, nahamon sa ambisyon. Imagine natin para bang, nandito tayo, para nagrarampa tayo dito, para magpakitaan ng mga. Ang sabi ng Panginoon, go up, go to the mountain, bring wood. Mag-build na tayo. Gawin na natin dapat gawin. Then, if God will take pleasure, anong sabi nga, di ba nga sabi nga sa isang talata, sa Psalms 37 verse 4, delight thyself also in the Lord and He shall give thee the desires of thine heart. Delight God. Gusto mong ma-enjoy ang isang bagay, i-enjoy natin sa tamang paraan. Delight God. Go up to the mountain, bring wood, build the house of God. Yun muna ang priority natin. Kasi kung hindi natin gagawin, yung bagay na to, alam nyo ang gagawin ng Panginoon? Tingnan yung sinabi sa Haggai chapter 1 verse 10. Dahil hindi natin ginagawa yung kalooban ng Panginoon sa Haggai chapter 1 verse 9. O sa verse 10. Therefore the heaven over you is stayed. Ano yung ibig sabihin ng stayed? Yung heaven nag-stop. Yung heaven na magbibigay sana ng rain. Yung magbibigay ng dilig. Hihinto. And even the earth will stop from yielding. Hindi nyo ba napapansin, we need to consider our ways? The more na inuuna natin sarili natin, the more na ang mga miyembro bumababa, bumabagsak, yung mga miyembro nawawala. Hindi nyo ba napapansin, the more na nagde-desire tayo,
The more na walang offering ang church, very simple nga lang yung principle na tinuturo sa mga miyembro. Kung tuturuan mo yung miyembro, kapag ito yung tithes, kunin mo yung first 10%, unahin mo ang Panginoon. Pagkatapos ng 10%, unahin mo yung offering mo sa mission. If that is another 10%, ilagay mo muna yan. Then another time, yung another 10% para sa building o kaya, imagine mo yung teaching na yun, nang narinig ko yun para sa isang ordinary member. Tapos sinabi nila yung 70%, learn to live sa 50% lang ng kita mo. At yung 20%, yung mga bagay na ibang gastusin, para hindi ka magkaroon ng utang. Ang problema, hindi tayo marunong mamuhay sa 50%. At dahil hindi tayo marunong mamuhay sa 50%, sabihin ko sa inyo to, hindi tayo magbibigay sa misyon, hindi tayo magbibigay even ng tithes. Pero kapag natuto ka ang 50% na buhay ka dyan, then habang tumataas, hindi mo tinataas yung lifestyle mo, anong tendency? Mas malaki ang savings mo. Pero anong ginagawa natin? Tumaas lang ng konti, itataas mo rin yung lifestyle mo. Tumaas ka lang ng konti, taas mo rin yung lifestyle mo. Later on, kapag napakataas na ng lifestyle mo, bumabagsak yung offering, anong gagawin mo? Gagawa ka na ng way. Kahit mali, ma-maintain mo lang yung lifestyle mo. Even for the sake, even ang nagsasacrifice is the church. Pero pag natuto tayo ng lifestyle natin maayos, sabihin ko sa inyo, makakakaroon ka ng savings, even yung church, magkakaroon ng savings. Hindi mo alam, sinusumpa na ng Diyos yung gawain because of our desire. The heaven stayed, the earth stayed. Verse 11, I will call drought. Ang sabi ng Panginoon, pati drought, tatawagin niya. Later on, mauubos. I will call drought upon the land, upon the mountains, upon the corn, upon the wine, upon the oil. Every, sabi dito, which ground, bring it forth, and upon men, even yung mga men. Mawawala ng blessing, makikita nyo, tuyong-tuyo na. At ito nakakalungkot madalas. Marami ng mga ministry para ng pulubi. Pero bakit tayo naging ganon? Hindi natin inuna ang Panginoon. Kung meron kang need, balikan mo yung widow of Sariphat. Kailan inutusan ng Panginoon yung widow of Sariphat para mag-support ng misyon? During the time na 1 meal na lang. Wala siyang kakayanan, pero nung nag-support siya sa missionary, every day kumakain siya. Within the whole drought, kumakain yung widow of Sariphat. Why? He is supporting mission. Ganon din ang church natin pag nagsusupport ng mission. Hindi nyo na kailangan magmakaawa sa mga pastor. I-bless ng Panginoon everything. Pwedeng utusan ng Panginoon ng ulan para umulan. Pwedeng utusan ng Panginoon ng earth para mag-yield ng fruit. Pwedeng utusan ng Panginoon na mawala yung drought. Pag inuna mo ang Panginoon. Pero pag hindi nyo inuna ang Panginoon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naglagay ako nung naging pastor ako ng Laloma Baptist Church, meron ako nilagay na 3 principle na ayaw ko makalimutan. Number 1, I deserve nothing. Sinasabi ko sa church yan. I will demand nothing. And I will trust God for everything. For 11 years, hindi ako humiram ng pera nung ako ay assistant pastor. Wala akong inutangan na miyembro ng Laloma Baptist Church. Hindi ko sinasabi yung need na meron kami. I thank God even kay Pastor Johnny Lee Narvaez, from time to time sinasabi ni Pastor Johnny Lee, Brad, kapag meron kang needs, sabihan mo lang ako. Pero hindi ako magsasabi.
Ayokong iasa sa ibang tao yung need. At kapag nilalagay ko, I deserve nothing sa church, ibig sabihin, kahit walang gawin ng church sa akin, hindi ako ma-open sa kanila. Why? I deserve nothing. And I will not demand anything. Just trust God in everything. Ang focus natin ang Panginoon. Alam nyo, honestly speaking, hindi ko alam kung paano ko pangungunahan ng Laloma Baptist Church. But purihin ang Panginoon. Pag inuna mo talaga ang Panginoon, inuna mo siya, isang bagay na ginawa ng Panginoon, yung ano namin, anniversary sa mission, hindi ko pinagsasama. Kasi ang mission month namin is February, buong mission month yan. Tapos final yan yung world mission sa March. Yung una, yung February para sa mga miyembro. Pero yung March para sa mga lahat ng delegates. Pero bago yung mga delegates, nauna muna naming pinakain yung church. Pagdating ng anniversary, 1 month ulit yan, ngayong September. Since August 31, puro evangelistic yan, umaga, hapon, dire-diretso yan. Why? Kasi ang anniversary para sa amin, magbigay kami ng glory sa Panginoon sa mga naliligtas na tao. Yung baptism. I thank God na kahit papano dumami yung mga Bible college. Last year, nagkaroon kami ng enrollment na 15. Marami na yun kasi dati 2, 3, 5. Pero ngayon 15. May nag-enroll itong year, another 7 na nag-enroll. Doon sa 7 na yun, may taga-Romblon, may taga-Davao. May 2 anak ng missionary sa Haiti saka sa Argentina. Para man tinitingnan ko, Lord, sino yung mga makakatuwang ko sa church? Yung mga members sa church, I thank God because yung mga members sa church, nagkaroon kami ng recruitment Sunday every January. At makikita mo lahat ng mga membro sa church may kanya-kanyang ministry. Ang sarap ng pakiramdam na masaya sila na umatin sa church because they're doing something for the Lord. And thank God na yung mission namin, di ko alam kung nailagay namin dyan. Ang mission namin, pinag-pray namin yung mission namin, and thank God for since March hanggang August, na-hit yung goal. Hindi ko alam kung nandyan sa may picture. Pero hindi lang na-hit yung goal. Every month nag-exceed. Hindi namin alam kung paano ang ginagawa ng Panginoon. So ang goal namin is 1,050,000 every month. Pero every month, nag-exceed. Hindi nagkulang. Kaya ng Panginoon. Ngayon iisipin nyo, ang world mission para lang sa mga pastor na magagaling. Hindi po ako magaling. Ang tawag nga sa akin ng mga iba, baguhan. Pero ang Panginoon, pwedeng gumamit ng baguhan. Amen? Yung building namin, makikita yung building, nagbibigay kami ng ganyang kalaking amount. Later on, binigay ng Panginoon, nabili namin yung property na kulay green. Yun ang church, yung harap niyan, yung dorm ng mga kalalakihan, tapos may parking yan sa harapan ng church. Imagine nyo, nasa transition kami. In 2 years time, na-triple yung savings ng church. At nang inoperate itong property na to, 2 bahay yan. Itong bahay na yan, saka yung likod na bahay na yun. 120,000 per square meter. Pero walang imposible. 334 square meter lang yan, pero 40 million plus 4 million. Pero walang imposible. Ngayon, ang itsura niya na ngayon is, ito na yung ano niya, sealed na siya, covered parking. Kaya kapag tinignan niyo yung church nga ng Laloma Baptist Church ngayon, another slide,
ayun na yung La Loma, ayun yung second property, ayun yung isa pang property. At meron pa rin kaming old building. Hindi pa, yung old building nandyan pa rin. Ang nakakatuwa, pagkatapos namin mabili to, yung likod ng property na yun, binibenta ulit. At sumulat na ako dun sa may-ari. Sabi ko sa kanya, ma'am, pinagpipray namin kayo, pinagpipray namin ang business nyo, and I want you to know na buhay pa si Pastor Toquero, pinagpipray na namin yung lote nyo. At once na gusto nyo ibenta, sabi ko sa kanila, ma'am, i-consider nyo, gusto namin bilhin. Pero ito yung catch, wala kaming pera. Pero walang imposible. Walang imposible. Kayang gawin ng Panginoon Church. Hindi ko to pinakita para i-brag sa inyo, Gusto ko lang makita nyo to. Sometimes, we look for much. Pero ang problema, ayaw natin magtiwala sa Diyos. Ayaw natin gawin yung kalooban ng Diyos. And sabihin ko sa inyo to, pang 5th year ko na ngayon. Bago pa lang ako nandito, isa sa Board of Trustees, Brother Maning, pwedeng tumayo? Brother Maning? One of the Board of Trustees. Ngayon, full-time worker na ng church. Alam nila na nung time na na-install ako bilang pastor, gusto nilang palitan yung aking tirahan. Ilipat ako sa bagong isang rerentahan na mas maluwag na maayos. But it took 3 years bago ko lumipat. Hanggang ngayon, ang kotse ko, Kia Rio, alam nila yon. Hindi pa rin namin pinapalitan. Every year, tinatanong nila ako kung kailan bibilhan ako ng kotse. Sabi ko, unahin muna natin yung church. May mga iba, excited na ng kotse. Hindi pa ginagawa yung church. Naghihintay sa kotse, pero walang ginagawa sa church. I thank God, may ginagawa ko sa church, yung kotse, naghihintay kung kailan bibilhin. Anytime. Anytime. Unahin lang natin ang Panginoon. And last, but not the least, consider the presence of God's glory. Nabanggit na ito ni Pastor kanina. Haggai chapter 1 verse 12, sabi dito, then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Josedek, the high priest, and with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai and the prophet, as the Lord their God had sent them. And the people did fear before the Lord. At ang sabi dito, because they obeyed the voice of the Lord, ang pinakagusto ko sa Haggai chapter 1 verse 13, maybe, ang daming mga bagay na pwedeng enjoy sa ministry. But honestly speaking, ang pinaka-enjoy ko, tanggalin nyo na lang lahat. Pero ang pinakamagandang enjoy in the ministry is the presence of the Lord. When He said, wala naman siyang pinangakong promise na material things. Punahin yung maigi sa Haggai chapter 1, hindi niya nagsabi na, bibigyan ko kayo ng magandang bahay, bibigyan ko kayo ng magandang sasakyan, aayusin ko yung buhay ninyo. Hindi yun ang pinangako niya. The first thing na pinangako ng Panginoon, and that is enough, His presence. I am with you. 1 Samuel chapter 4 verse 21, maraming church ngayon, sad to say, they have good building, good sound system, good air condition, good facilities. Pero sana, huwag mangyari yung 1 Samuel chapter 4 verse 21. And she named the child Ichabod, saying, the glory is departed. When everybody is enjoying material things, ang mga miyembro naging materialistic, pero hindi na godly. Nakakalungkot ito. Kung titignan niyo po ang mga churches na umuunlad, pasensya na po sa pero pag umuunlad yung church, makikita niyo yung mga tao. Nagbabago na ng lifestyle. Ang mga kababaihan, meron ng kulay yung buhok. Ang mga kababaihan, may clean ang suot. Ang mga kalalakihan, pitted na mga suot. Pag pumunta sa church, parang hindi na church, kundi parang may concert.
Pag pumupunta sa church, hindi pinag-uusapan yung blessing ng Panginoon, ang pinag-uusapan material things. Then wala na tayong pagkakaiba sa iba. Pastors, bilang panghuli, Ephesians chapter 5 verse 27. Ephesians chapter 5 verse 27. Basahin lang po natin Ephesians chapter 5 verse 27. Pwede pong lahat ng pastors, preachers, workers, pwede po natin basahin Ephesians 5:27. Sabay-sabay, ready, go. That He might present to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Yung He is the Lord Jesus Christ. That the Lord Jesus Christ might present the church, a glorious church, not having spot, nor wrinkle, nor, sabi dito, holy and without blemish. Ang goal ng Panginoon for the church is without spot, without wrinkle, holy, and without blemish. Kung yan ang goal ng Panginoon sa church, then that is our goal as a pastor. Ang first na goal natin sa church is not the building, not the facilities. Ang first na goal natin sa church is to present the church as a glorious church without spot nor wrinkle, holy and without blemish. And shame on us, pastors, kung sasabihin natin ang 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7, hindi qualification ng pastor dahil mahirap ang pagiging blameless. Kung hindi ka magiging blameless, then how could you do Ephesians chapter 5 verse 27 as a goal ng Panginoon? Sometimes, binabaliwala natin ang yung holiness sa pulpit. Tinawag tayo in the holiness of God, be ye holy, for I am holy. Tapos sasabihin, wala ng qualification? Shame on us. Shame on us kung tayo mga pastor mismo, makikita yung bisyo, umiinom ng alak, nahuhulog sa fornication, pero pastor pa rin. Pasensya na po. Pero mahirapan tayong gawin yan sa church. To be a glorious church without spot or wrinkle, holy and without blemish, kung tayong pastor bumabagsak sa kasalanan. Magalit na po kung sino magalit. But we do not enjoy the presence of God sa church kasi grabe na. Imagine mo pag-uusapan patungkol sa material things. Pag-uusapan mga bagay na nakalimutan, di ba dapat sa church ang pinag-uusapan natin? Di ba dapat sa church ang pinag-uusapan natin salita ng Diyos? Di ba dapat ang pinag-uusapan natin sa church yung pagbabago sa buhay? Yung pagkakaroon ng kabanalan? Pero ngayon, marami ng church hindi na pinag-uusapan ng kabanalan. Dahil mga pastor mismo nagsabi, mahirap maging blameless. Then kung mahirap maging blameless, hindi mo kayang gawin yan, bumaba ka na sa pwesto. Kung ayaw mo i-aim, hindi tayo perpekto. Hindi tayo perpekto. Pero sinabi mo, man of God ka? Man of God? Naunawaan mo bang ibig sabihin ng man of God? Naunawaan ba natin ang salitang tayo ay lingkod ng Panginoon? Tapos gusto pa natin, ayaw pa natin ng pastor, gusto pa natin ng mas mataas? Pero hindi na tayo nagre-respeto sa Panginoon? We desire double honor, pero tayo mismo hindi natin binibigay yung double honor sa sarili natin. Next time na ipipreach mo yung double honor muna sa sarili natin. Dahil nakakahiya tayo. Dumarating na tayo sa punto ng Baptist Church, tinatawag na kulto. Sana ang una mong pangaralan sarili natin.
give double honor sa pagiging pastor, sa pagiging man of God. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message. I pray, Panginoon, na kayo pang manguna. Kayo po, Panginoon, ng may taas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name I pray. Amen.